kasama ko ang ibang mga retired military rin, no? Mga general, mga colonel, mga enlisted personnel. Ay buong pusong tinatanggap ang desisyon ng ating mahal na Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Bakit kami nandito? Narinig niyo naman po ang sinabi ng aming chairman ng PDDS. Nakikiisa kami sa panawagan ng ating Vice President. And FGF, kilala niyo naman yung sa FGF, yung Filipino Guerrilla Forces. Today we are conducting this press conference dahil ang isa sa pinaka-oregesang pinakinaantay natin lahat, 2022 pa. Finally, si VP Sara took on the call, I would say, na pangunahan ng ating bansa. Patuloy sa pagbabago na simula na kanyang harap. So, siguro mas maganda if I will read this statement. Tito, basahin niyo yung statement or good order mo yan? Basahin mo. Yeah. Wow. Anyway, please read it. And you'll be given a copy, huh? You'll be copy, huh? Yes, sir. Please read it. Okay. Siguro, dasal muna tayo ito bago namin sila. Ito pong press con na to is hosted by the Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan or PDDS. This is the political party na tinatag po namin noong 2020. Noong 2018, kasama ang ating dating Pangulo, Pangulong Duterte, si Senator Bongbong. Dahil sinabi ko po noong time na yun, na sabi ko, boss, magtayo tayo ng partido na talagang atin. Yung kahit tapos na tayo, tapos ka na, mayroong magpapatuloy yung mga advokasya na sinimulan mo. Laban sa droga, korupsyon, kriminalidad at terorismo. At ang pagsulong ng federalismo at parlamentaryo sistema ng gobyerno. Dahil hindi mo ubran na papalitan yung tao, tapos hindi mo papalitan ng sistema. Kailangan palitan natin ang tao, palitan natin ang sistema. Dahil kahit sino pong umupo dyan sa Malacanang, if the system remains the same, ganito na naman tayo, parang winner takes all. Pag nanalong presidente, winner takes all. Habulin ng lahat ng kanyang mga kalaban. So, we are stuck with a bad president for 6 years. I-impeach mo, hindi mo ma-impeach, you cannot hold accountability because they've been holding too much power, both the President and Congress. Ang Kongreso naman has dominance over the purse, hindi pa rin ma-hold accountable. Unlike in a parliamentary system, madali mo i-hold accountable ng mga opisyal at ang pinuno ng gobyerno. Every week, meron pong question hour sa isang parliamentaryong sistema. At with a vote of no confidence, si panakaagad ng head of parliament. Hindi gaya po ngayon that the president is hiding behind Congress. So you cannot really extract, while continuing to abuse power and the funds. Ngayon, alam na natin, 1.5 trillion ang winaldas ng Kongreso para sa flood control. Ang dami-daming pera, pero baha pa rin. Kasi yung pera napunta sa mga bahay nila, kotse nila, luho nila, nakapost naman sa Facebook. Ngayon, lumalabas, bilyon-bilyong piso pa lang diniliver di umano ng mga undersecretary, congressman, sa bahay ng Pangulo, bahay ng Speaker. Hindi natin naririnig kung ano ang tunay na nangyari. We cannot extract justice and accountability with this presidential system. Lahat po yan mawawala pagka nagparlamentary tayo kasi doon we will all be sitting as equals, representing all sectors of society, indigenous sector, district sector, lahat po na sector represented, and they will be voting among themselves sino magiging head of government na pwede nilang talitan anytime. Therefore, ang gulo sa gobyerno minimized, hindi naaabala ang ekonomiya. Tuloy-tuloy na tayo, lalo pa pag
federal ang ating sistema. So ito po yung mga itutulak natin sa mga sa 2028. At ngayon pa lang, I guess, tutulak natin kasabay ng pagtulak natin sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte para Pangulo. Naniniwala kami na she is capable and able to fight corruption and really fight it to the para to quell corruption. Naniniwala kami na she has the ability to fix government. Dahil siya po ay anak ng kanyang ama, nakita natin magtrabaho. And we are willing to throw our support, give our time, our effort, and our treasure for her victory para maisulong natin itong pagbabago nito sa ating pamahalaan. So that is basically the gist of our statement today and why we call for a press conference. And lastly, we are announcing that we are gathering and organizing all like-minded reformists in the country to join us, push these reforms in Congress. Palitan na po natin ang lahat ng mga masasamang elemento, kandidato, congressman doon sa Kongreso. Palitan na natin po lahat ng masama. Merong mga titino dyan, then let them stay. Pero yung mga nag-abuso sa kapangyarihan, mga nagnakaw sa pera ng bayan, yung pong mga reformist dyan sa mga distrito, magsama-sama na po tayo at tutulungan namin kayo manalo sa inyong distrito. And then we are also calling on all like-minded parties and groups to come together to sign this manifesto na atin po pagtutulungan. Mahalaga po at this point na malinaw kung ano ang ating pinagsasamahan. Let us not fall to the same mistakes that happened during the last election. Kailangan linawin mo natin ano ba pagsasama-samahan natin dito. Hindi mo pwedeng pagsama-samahan lang natin yung tao, manalo lang yung tao. Dahil magkakagulo tayo pag nanalo na. Ano nangyari nito 2022 eh? Basta unity, wala na programa, basta unity. So, nakipag-unite na rin yung mga drug lord, yung mga corrupt, masama na. Kailangan, pag pinagsama-samahan natin dito, yung programa, yung ano ba ang gagawin natin. Now, our proposal is to really push for changing not only the persons, but the system towards a parliamentary, federal form of government. Really change, work on changing the Constitution through a constitutional convention. Palayain po natin ang hanap buhay. You know, andito mas ma-reform agenda na namin. Pero siguro to summarize na yan, allow me to read this, the statement. Bilang bahagi ng nakararaming Pilipino na naghahanap ng isang leader na tunay na magbabalik ng ating tiwala at suporta sa isang gobyernong magpapaganda sa ating buhay. Kaming mga taga-PDDS o Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan ay buong pusong tinatanggap ang desisyon ng ating mahal na Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Inaanyayahan namin ang bawat Pilipino mapagmahal sa kapayapaan at may takot sa Diyos na suportahan siya sa gitna ng mga pagtatangka ng mga detractors na sirain ang kanyang pagkatao. Malinaw na ginawan lang siya ng storya tungkol sa paggamit ng confidential funds upang pagtakpan
ang mas malaking korupsyon sa gobyerno. Ito ay pakana ng mga taong tunay na nag-abuso at nagnakaw sa bayan. Mga taong sangkot sa mas malaking anomalya, bad elements o yung mga tiwali. Upang maiwan ang tunay na naglilingkod ng tapat. Handa kami makapagtulungan kay VP Sara at ialay ang aming oras, talento at resources para ihanda ang roadmap tungo sa political stability at progreso. Dahil dito, nananawagan kami sa lahat na iisang tabi ang maduming politika at hidwaan at personal na interes na naghahati-hati sa ating bayan. Tayo ay mga Pilipinong nagnanais ng magandang kinabukasan para sa ating mga anak at pagbabago sa puso ng ating mga leader. Nakikiisa kami sa panawagan ng ating Vice President. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Inuulit ko, hindi sapat na baguhin lamang natin ang tao o namumuno. Kailangan baguhin natin ang sistema. Yan po ang aming paanyaya sa inyo lahat. Maraming salamat po. Thank you very much, Greco. They are there for our security and they are there to protect the Constitution. So on that note, can we hear an opening statement from the good general? Maraming salamat, Sir Rod. Good morning sa inyo lahat. Ako po si retired Brigadier General Carlos Kita. Matagal po akong nagserbisyo sa bayan and patuloy na nagsiservisyo ngayon bilang private citizen. 34 years sa military at 8 years, additional 8 years sa gobyerno. Nag-retire ako pangalawa nitong November of 2022. Marami nga nagtatanong sa akin kung bakit dapat sir, retired ka na at makamahinga. Sabi ko, hindi ko kaya magpahinga kung nakikita kong naghihirap ang ating mamamayan sa mga nangyayaring katiwalian at abuso. So dahil dito, kasama ko ang ibang mga retired military rin, no? Mga general, mga colonel, mga enlisted personnel. Although mga retired na sila kasi makakasuhan ng ano, no? In fact, kinasuhan na nga yung isa namin kasama sa United People's Initiative, si General Hawkins, no? Pagdating niya sa galing sa abroad ay inaresto, pinusasan at buti na lang sinalubong namin, nasikaso namin at yung ding araw na yun ay nakapag-bail. Kung hindi dito ay talagang himas rehas siya. Anyway, bakit kami nandito? Narinig niyo naman po ang sinabi ng aming chairman ng PDDS, presidente ng PDDS, si President Greco. Ako po pala ay ang Vice President ng Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan. Marami po kaming mga movement. Meron din po kami na movement na tinatawag na rock and roll. Ano po yung rock and roll? Maganda pakinggan, no? Ang rock, meaning regime of Christ. So, talagang makadiyos, no? And ano yung roll? Rule of law. No? Rock and roll. Yan po ay term na ginawa ng aming kasama si former Undersecretary Doy Bringas. No? Kasama po sana natin siya, kaya lang may appointment. No? Anyway, patuloy po kami. Marami pang iba. No? United People's Initiative, Filipino Tayo Movement, and FGF. Kilala niyo naman yung sa FGF, yung Filipino Guerrilla Forces. Yung vlogger na katulad ninyo, si Colonel Metran. No? Kasama po namin yan. At marami pang iba. Patuloy po tayong mananawagan at hihikaya na makisama sa amin
sa reformang isinusulong namin. Ano ba yung isa sa mga ang talagang adhikain namin ng PDDS, no? Of course, ng aming mga iba-ibang movement. Ito po yung isulong ang Federal Parliamentary Form of Government through a Constitutional Convention. Hindi po ito yung talagang inaano lang na yung na-experience natin na may mga in-initiate na gusto nilang i-manipula. Ito po ay talagang magpa-participate ang ating mamamayan. And also, ako po ay dahil nagtuturo po ako ng Master in Public Administration, dahil ako ay master po dito. Ang isang sinusulong namin ay yung tinatawag na participatory democracy, na kung saan talagang ang mamamayan ang talagang makikialam sa pamamahala, including yung paggawa ng mga budget, participatory budget process. Marami na pong nag-a-apply yan. Sa Europe, sa US, meron silang mga ginagawa tungkol sa participatory budget planning. Kasi po, pag hindi natin pinakialaman, ay nakita nyo naman po, hindi lang po daang milyon o bilyon, kundi trilyon. Mapupunan nyo po itong dito sa isang folyetos, no? Nakasulat dito yung mga ibang mga reformang gusto namin isulong, kagaya nito. So, isa lang po yan. At kung sa security naman po, meron din po kaming binabanggit dito, yung the right to bear arm ng ating citizenry. No? Ang US Constitution, meron po yan. Yung the right to bear arm. Kasi po, yan po ang isang pamamaraan ng mamamayan. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayan po. Pinahiram lang po natin yan sa mga otoridad, sa gobyerno. Dahil trusted natin sila. Pero pag inabuso nila to at ninakawan ang mamamayan, nangyayari ngayon. Although sa Constitution natin, wala po yan. Hindi po nakalagay. Dapat po gusto namin isulong na karapatan ng tao na ipagprotektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga interes laban sa mapang-abusong gobyerno. Isa lang po yan sa mga isinusulong namin. Gusto rin po namin ibalik yung local police force, no? Dati po kasi local po tayo. Wala pong Philippine National Police.